Ang tanong, magko-consolidate ba siya? Hindi naman pinag-uusapan dito yung magmo-modern siya or what. Ang tanong, bakit ayaw niya mag-consolidate? Deadline kami ng dinideadline. Sasabihin sa amin, makipaglaban tayo dun sa West Philippine Sea, pero mismo ang gobyerno, pinapatay kami. Tinatanggalan kami ng hanap buhay, Mr. Chair. Actually, yung point na sabi ng mga kasama namin, 80% po kami, halos lahat po kami rito sumunod sa modernization at consolidation na. Ngayon po, yung sinasabi ng ating kasama, ay kung ititigil po natin at bibigyan pa na natin ng extension, si Presidente na po ang nagsabi na wala ng extension. Okay, good morning everyone. After 7 years, tagal na, after 7 years, several Senate hearings tungkol sa Public Utility Vehicle Modernization Program, andito ulit tayo. Ang tanong, bakit? Ano bang problema? Baka kulang tayo sa komunikasyon sa isa't isa, kulang sa pagpapaliwanagan, hindi nabibigyan ng boses yung mga iba't ibang sektor na maapektuhan, yung mga jeepney operators at mga jeepney drivers. So this is the time, the opportunity for them to be heard. And of course, siyempre pakinggan natin ang ating mga taga DOTR, LTFRB, LTO na kasama ngayon. Bigyan ng daan itong Manibela. Andito ba yung taga Manibela? Ay, okay. Si Mr. Mar Balbuena, operator and manufacturer ng Jeep at the same time. Go ahead, Mr. Balbuena. Good evening po, Mr. Chair. Good evening po sa... good morning po, Mr. Chair. Good morning po sa lahat po ng mga kasamahan po natin dito. Nang immediate po kasi ngayon, Mr. Chair, dahil po dun sa nabanggit yung deadline, hindi na po makabiyahe yung ilang mga kasamahan namin na hindi po makapag-register ng kanilang motor vehicle. Dahil nga po, walang ibinibigay na confirmation sa amin ng LTFRB. Yung mga ending 5 po namin, marami dito nahuli kasi sumusubok talagang bumiyahe kasi nga saan naman sila kukuha ng kanilang ikakabuhay ngayon. Biglaan ito na wala na kami, huhulihin na kami. Marami sa amin, 10,000 ang multa doon sa sasakyan, 2,000 doon sa kanyang lisensya, sumatotal 12,000 piso po. Bukod pa po ito doon sa impounding na sinasabi, Mr. Chair. Yan po ang dinadanas namin ngayon, araw-araw. Nakikipagpatintero kami sa kalsada. Gusto lang naming mabuhay. Gustong mabuhay nitong aming mga kasamahang jeepney drivers at operators. At higit sa lahat, wala talagang katiyakan. Dinideadline kami ng dinideadline. Sasabihin sa amin, makipaglaban tayo dun sa West Philippine Sea, pero mismo ang gobyerno, pinapatay kami. Tinatanggalan kami ng hanap buhay, Mr. Chair. Tapos sasabihin ninyo, makikiisa kami doon sa mga banyaga na galing ng China na doon kinukuha itong mga sasakyan na to. Sila binubuhay natin, tapos kami pinapatay, Mr. Chair. Yan po yung dinadanas namin araw-araw, kaya ho kami nagpo-protesta. Wala pong tigil na protesta. Napakahirap na isang araw lang na hindi po kami makabiyahe hand to mouth itong aming mga kasamahang jeepney drivers and operators. Pag hindi bumiyahe ngayon, wala pong kikitain, katulad po ngayon na sumusuporta dito sa inyong hearing ngayon, sa ating hearing ngayon, Mr. Chair. Maraming paraan na pwede kaming mag-modernize. Na ipapakita natin ito, meron kaming, hindi kami tutol dito sa modernization program. Meron na po kaming nagawa na mga iconic jeepneys na sumunod po dito sa Philippine National Standard. Dala-dala natin, gusto nating ipakita, ipagmalaki sa buong mundo. Kaya natin na nasa mas murang halaga na nakasunod tayo doon sa Philippine National Standard na panatili natin yung iconic look nitong ating mga traditional jeepneys, higit sa lahat mura, pero hindi nako-compromise yung safety ng ating mga mananakay, matibay pa, Mr. Chair. Ano pa ba ang hahanapin natin dito? Itong tinututulan lamang po natin, hindi yung kabuuan ng PUBMP, yung consolidation po ng aming mga prangkisa na iso-surrender na namin yung mga pinaghirapan nating prangkisa. Totoo na galing po ito sa Estado.
Pero nag-comply po kami rito. Wala po kaming nilalabag na panuntunan ng aming prangkisa. Bakit po ito i-revoke? Wala po sa konstitusyon o sa batas na kung hindi kami sasapi sa kooperatiba o hindi kami magko-consolidate, ibabawiin yung aming mga prangkisa. Ito po yung napakasakit na gusto namin sana maipamana pa namin sa aming mga anak o apo pagdating ng araw. Kahit po kada 10 taon magpapalit kami, importante, hawak po namin itong prangkisa. Kapag natapos na namin itong bayaran o makuha man na ito namin ng cash, amin pa rin po itong mga jeepney po na ito, Mr. Chair. Napakabigat po, Mr. Chair. Sana itong deadline na ito, tanggalin po natin hanggat hindi natin naaayos itong mga guidelines na sinasabi po. Yung tama po yung sabi nyo kanina, Mr. Chair. Kami may deadline, ilang beses na kaming pinapatay, ilang beses na kaming tinaningan, tinatakot kami araw-araw para kaming mga kriminal. Naghahanap buhay po kami ng marangal, Mr. Chair. Hindi po kami nagnanakaw. Hindi po kami, ayaw namin sana manghingi ng kahit anong ayuda sa gobyerno. Mr. Chair, napanood nga natin kanina, andyan pa yung mga jeepneys. Hindi pa tinatanggal. Hindi pa lahat tinatanggal, pero kulang na yung masasakyan ng taong bayan. Hindi ba tayo naaawa sa mga mananakay? Kami, nung araw, sumasabit kami para lamang makatapos, makapunta, makarating sa aming patutunguhan sa eskwelahan, sa trabaho. Tapos ngayon, parang mga basahan, itong mga jeepney drivers at operators, natatanggalin na lang natin. Puhulihin namin kayo pagka nakita namin kayo. Ganito ba ang gobyernong ibibig? Ganito ba ang pamumunong gusto nating ibigay sa taong bayan, Mr. Chair? Nakakalungkot. Kaya po, nandiyan dyan ang ating mga kasamahan. Sana po, yung deadline na yan, tanggalin. Hayaan tayong makapaghanap buhay. May mawawala po ba sa gobyerno kung nakakapaghanap buhay kami? Tumaas na naman po ang inflation, ang unemployment rate. Tapos ngayon, matatanggalan kami ng hanap buhay. Saan natin dadalhin ito? Sino ang magbibigay ng hanap buhay sa mga taong ito? Sa aming mga kasamahan, Mr. Chair. Hindi po ba? Walang katiyakan. Kahit yung programa na sinasabi nila kapag may nawalan ng hanap buhay, bibigyan nila ng trabaho. Nasaan ito? Ano yung mga datos dito sa mga nawalan ng hanap buhay, inabigyan na ng trabaho? Okay. Salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat, Mr. Mar Balbuena. LTFRB, magbibigay po ako ng katanungan sa inyo. Actually, naitanong ko na kanina. At yun din yung hinaing ni Mr. Balbuena. Deadline, nagbibigay kayo para sumanib ang mga jeepney operators, jeepney drivers sa kooperatiba. Pero ang LTFRB, LGU walang deadline. Dapat unahin muna ilatag yung maayos na sistema bago kayo magpatupad ng deadline. Tama nga naman yung point ni Mr. Balbuena. Kapag hindi nakasali sa kooperatiba, uhulihin na sila, hindi sa mga pasada. Magugutom yung kanilang pamilya. Pakisagot lamang po, is that LTFRB or DOTR? Ako po muna, Your Honor. Tungkol po dun sa LPTRP, alam nyo, eksakto po dun sa na-raise nyo pong concern. April po, and then na-finalize po namin noong June, gumawa na po kami yung sa sinasabi ni Senator po ng panibagong programa or rather panibagong deadline. Kasi una-una po, after the April 30 consolidation, tapos ako po, bago po dito sa road sector, kami po ay nag-meeting not only sa pamilya, sa grupo ng DOTR, kasama po yung mga ibang stakeholders. So tungkol po dun sa LPTRB na sinasabi nyo, naglagay na po kami ng deadline. Sa tulong po ng LGU, lumapit na rin po kami sa DILG para po sila ay po ika nga may tinatawag na parang convincing power, no, sa mga LGUs para dapat lahat ay magtulong-tulong at ma-produce yung LPTRP with the deadline po of end of 2026. So yun po yung kasagutan dun sa sinasabi nyo na ang next major step po talaga after the consolidation is the LPTRP po. So yun po yung kasagutan namin sa LPTRP that it should be finished end of 2026 po. So may deadline sa consolidation? Deadline po sa LPTRP po. Okay. Tama po, deadline sa consolidation at gumawa na rin po kami tinatawag na parang plano that we should achieve the LPTRP end of
2026 po. 2026. Okay. Now, sir, itong route plan, bakit po kinailangan i-devolve sa LGU? Bakit hindi na lang kayo dyan sa DOTR, LTFRB, LTO, kinakailangan mag-usap-usap, kasama yung mga operators, kasama yung mga tupero. Huwag lang po sana sa LGU. Kasi marami po akong bad experience dyan eh. Mr. Balbuena. If I may, Mr. Chair. Opo, kanina po, sasagutin ko lang, mag-comment lang po ako doon kanina. Ang sabi nila, may 2 years pa sila para doon sa LPTRP o route rationalization. Pero kami, wala nang extension. Napaka-unfair po. Ito pong hinuhuli kami, killing me softly ito, Mr. Chair eh. Di po ba? Hinuhuli kami ngayon dahil nga po deadline na ng consolidation. Kung hindi kami nakapag-consolidate, ang mangyari po sa amin, huhulihin kami. Okay, So sige. hindi po kami makaregistered ng aming mga sasakyan. So yung hindi po mare-register, hindi na pwedeng ibiyahe. Or kung gusto man naming ibiyahe sa pilitan, nakikipagpatintero kami at kapag ka nahuli nga po, yun nga po yung masaklap. Talagang killing me softly itong ginagawa sa amin. Salamat, Chair. Mr. Balbuena. Sige po, Yusek Yeah. Ortega. Magsasalita po si LTO tungkol sa hulihan po. Pero magdadagdag lang po ako, no? Unang-una, nung nirequest po ni Secretary Bautista sa Pangulo na extend po yung deadline from December to April dahil may mga totoong sinserong gusto pa pong sumama. At kaya po namin maisabi po sa inyo sa committee na to, nung umabot po tayo sa April 30 na deadline, masasabi po namin na yung lahat ng totoong interesadong sumama po sa programa nasa loob na po. Masasabi po namin yun. Dahil kilala po namin, lumalapit po namin sa dalawang grupo po na hindi talaga nag-oppose po talaga sa programa. Masasabi ko marami na po miyembro sa kanila na nag-consolidate na po. So ang punto na lang po namin, nag-usap po kami ni Secretary, kailangan pa ba natin mag-extend? At ang sinabi po namin, Sec, okay na po yung April 30 because yung totoong gustong sumama po ay nasa loob na. So gusto ko lang po maging klaro kasi hindi po namin kaya matanggap also na yung may gusto nasa labas. Unfair po yun, mali po yun. Kaya nung sinabi po namin, LTFRB, DOTR sa ating secretary, na lahat ng totoong sasali ay nasa loob na, kaya nagkaroon po ng decision ng ating secretary na okay na po yung April 30 as per the decision. Ngayon, yung mga... Okay, sir, sandali, Yes, makasingit. So, ilang beses mo paulit-ulit binabanggit yung nasa loob na, ibig sabihin ng consolidation. 81% ata, no? Okay. So, merong 19% na ayaw. Anong reason? Sige. Bakit? Ba't ayaw ng 19? Anong hinaing nila? Bakit hindi nyo na ipapaliwanag dito sa 19% If I may po, na kasi... maayos Tama yung po, programa? Senator. Kasi dati po ako sa Office of Transportation Cooperatives, ako po yung chairman ng mga kooperatiba, so meron pa akong direct contact sa kanila. At ang mga narinig ko po na mga ayaw na, no, yung sa 19% sinasabi nyo, yung iba po talagang ayaw na nila. Kasi ang pagiging operator po, parang negosyo po yun eh. So I think, or rather, sinasabi po sa amin na ayaw na nilang ituloy yung negosyo sa public utility, kaya hindi na sila nag-consolidate. Meron din po ako mga narinig na for them, parang komplikado ang tingin nila sa kooperatiba or korporasyon, ayaw po nila maging sa ilalim ng isang organisasyon, gusto po nila yung jeepney driver operator ang kanilang mas gustong sistema, which is one-on-one, so ayaw nilang sumami sa isang bagay na parang komplikado. And among others, yun po yung mga rason na sinasabi nila. Kaya nire-respeto na lang po natin na talagang ayaw na nilang sumama dito po sa ating programa. Salamat, Yusek Ortega. If I may, Mr. Chair. If I may, Mr. Chair. Yes, Mr. Balbuena. Hindi po totoo na ayaw namin mag-modernize, ano po. Hindi po totoo na ayaw namin ng katunayan, meron nga po kaming modernized na sasakyan na dala-dala ngayon. Ang ayaw lang po namin yung consolidation, Mr. Chair. Thank you, Mr. Balbuena. Sino nagsasabi na sinungaling siya? Sige. Sino po? Go ahead, Busina. Miss Marlene D.C. Ramos. Isa lang naman po ang tanong, sir, ilang extension na po ang consolidation?
Yun nga. Napakaganda ng isang bagay na nagsama-sama at nagtitip at nagkakaisa. Hindi katulad ng isa-isang operator. Alam niyo po ba, mga sir, kami, operator kami, isa-isa. Since talagang single operator, nung nagsama-sama kami, iba po ang dating, iba po yung samahan, iba po yung tulungan. Hindi niya ba nakikita yung kung gaano kaganda ang consolidation? Ang tanong ilang extension na ba? Then ngayon gusto niya uli, extension na naman? Ang tanong, sasali ka ba? Yun lang po. If I may, Mr. Chair. Napakaalala naman po sa kami na sumunod sa gobyerno. Sumunod kami sa inyong lahat sa mga sinasabi niyo po Tapos may isang tao lang na ayaw para mapahinto ang lahat ng kagandahan ng modernization. Bakit? Kung ayaw niya, di ayaw niya. If I may, Mr. Ba't Chair. natin pipilitin ang isang taong ayaw naman? Ilang extension na po, mga sir. Kawawa naman po kami sumunod sa gobyerno. Okay. At saka tanong, operator po ba siya? Ang tanong, magko-consolidate ba siya? Hindi naman pinag-uusapan dito yung magmo-modern siya or what. Ang tanong, bakit ayaw niya mag-consolidate? Mr. Melencio Boy Vargas, National President ng ALTODAP. Mr. Chair, magandang umaga po. Actually, yung point na sabi ng mga kasama namin, 80% po kami, halos lahat po kami rito sumunod sa modernization at consolidation na. Ngayon po, yung sinasabi ng ating kasama ay kung ititigil po natin at bibigyan pa na natin ng extension, si Presidente na po ang nagsabi na wala ng extension. Ang tanong ko lang po, paano naman po kaming sumunod? Yun nga po sinasabi ng kasama namin. Halos lahat po kami rito, pag tinanong nyo po yan, nag-consolidation na po kami. Madidismaya naman po kami o madidisorganize kung sakaling i-extension pa po ito. Yun po lang. Baka naman kasi, Mr. Vargas, yung consolidation, pabor lang sa mga operator at hindi pabor sa mga driver, sa mga maliit na chopper. Alam nyo Kayo po. mga operator kayo, Opo, alam nyo po. Hindi kayo mga drivers. Operator po at nagmaneho rin po kami. Matagal po ako nagmaneho, 25 years po ako na Masada. No? Kasi po, dito po sa consolidation, yun po yung gusto ng gobyerno natin. Ngayon po, ang sinasabi nga namin, sabi nga ng kasama ko, bakit ayaw nilang sumunod? Yun lang po yung tanong namin. Kung kami po sumunod na 80%, sila po hindi sumunod. Paano naman po kami na sumunod? Yun lang po ang tanong ko, Mr. Chairman.